update po tayo ngayon guys. Marami po nga nag-request sa atin. Ano po ba talaga ang gagawin po ngayon kung sakali man na maranasan po ng mga tao dito sa Pilipinas ang nabiguan. Kasi meron po nga nagpaabot sa atin, ano po ba ang sign kapag malapit na ang nabiguan na dumating, kaibigan. Maayong hapon. May nagpaabot sa atin, mga bago lang po ito na mga nakasubaybay sa atin ba. Ngayong araw lang sila nakapanood sa atin, no? Kaya nagustuhan po daw nila ang inyong ipinapaabot dahil po ay kaligtasan po ito ng mga tao na nasa area na mga delikado. Kaya naparito ako, meron po silang gustong malaman kasi napaabot na po ninyo ito noon. Kaya balikan natin kasi mga bago pa sila. Meron po nagpaabot ba na ano po ba ang gagawin at saka kung ano po ba ang sign po kung malapit na ba ang dabiguan. No, grabe. Grabe guys. So, napakinggan po ba ninyo guys yung ipinapaabot ng ating kaibigan? Nakakatakot ito. Alam po ninyo guys, kapag lagi pong mga lugar na niyayanig po ng mga lindol po ngayon, kahit mahina-hina lang, hindi po maganda ang epekto nito sa ilalim po ng karagatan natin. Ito po yung sabi ng ating kaibigan. Bakit po kaibigan? Kapag lagi po daw niyayanig po ang ating bansa, ibig sabihin nito, mayroon paparating na malakas na lindol at posibleng mangyayari ang dabiguan. Posible po ba ito kaibigan na magaganap po dito sa Pilipinas yung dabiguan kung sa tuwing kung lagi naman po niyayanig po ang mga lugar kung saan ito ay nirequest po sa atin ngayon? Unang-una guys, binabanggit po ni kaibigan part po ng Luzon, isa po doon sa delikadong lugar at saka sa Cebu, doon sa Cotabato, doon sa La Union. Ito po yung mga binabanggit po noon ng ating kaibigan. Kung sino man po yung taga dyan, maghanda lang po tayo. No, wag lang po tayong tumira sa mga malalapit po na grabe ito, mga bababa bitaw guys, no? Medyo mababa po yung mga area na madali lang po maabot ng tubig kung sa tuwing po ito ay yayanig po ng malakas. Kasi pag malakas po talaga ang yanig po ng lindol, lalo na pag malapit ka sa dagat, ay sobrang iba po talaga ang pakiramdam. Parang sumakay ka ng barko kaibigan, parang lumulutang ka po doon sa tubig kahit nasa Isipin nyo mabuti guys, estimated po sa PBOX kung meron pong pangyayari na tulad sa Myanmar, 7.7 doon sa Manila pag tumama, 50,000 yata yung estimated na makukuha dyan. At saka walang sali po yung mga wounded, di ba kaibigan? Kaya isipin natin ang mabuti na sana hindi po natin na sirain po ang kalikasan ngayon. Kasi sabi ng ating kaibigan, meron po siyang nakikita impormasyon na hindi maganda po ngayon, na ito po ay nakakatulong sana sa mga pugong sa bagyo, anumang mga trahedya po, mga kalamidad po na dumapo dito sa ating bansa. Bakit po nyo nakakita po ito kaibigan? Ano po ba ang lugar na sinisira ng tao? Yung mga kalikasan, Diyos ko. Alam po nyo guys kung bakit po unti-unting nagbabago ang ating panahon, no? Sobrang init kahit alas 8 pa lang ng hapon, ng buntag. Ang init niya parang alas 11 na. Ibig sabihin yan guys, sobra ang malupit talaga ang ginawa ng mga tao sa kalikasan. Ngayon meron pong natatakutan ni kaibigan guys na mangyayari po yung malaking kalamidad. Kasi meron po daw mga lugar na kung saan ay nakakatulong para ma-prevent ang mga kalamidad sa bagyo o kining mga unsaman diha na mga kalamidad na dapat na ay makasalo karon kay giupaw man sa mga tao. Kaibigan, saan po mga lugar to ito? Alam po nyo guys, hindi lang po dito sa Mindanao, no? Pati po doon sa
doon sa part po ng Palawan, kahit sa dapitan ng uban diha, di ba? Marami po tayo napapanood guys. Alam po ba ninyo kung bakit madaling lumaki ang tubig? Dahil po sa kaligasan na pinag-upawan sa mga tao para lang kumita. Ngayon po, ang problema karon guys, nakita ni kaibigan na mayroon malalang mga trahedya na mga darating po dito sa ating bansa dahil po ay yung mga nakakatulong sa mga trahedya ay samantalahan na ng mga taong mayayaman kaibigan para lang sila ay yumaman din. Sino po yung mga kawawa dito? Yung mga tao na nasa baba, di ba kaibigan? Ito po yung natatakutan ni kaibigan guys. Maisali ko ito, nakita ng ating kaibigan din. Yung nagpatanong sa atin tungkol po sa Dabiguan. Ang mga sign po ng Dabiguan guys. Yung mga lugar unti-unting niyayanig at laging niyayanig po yung mga lugar nyo dyan. Ibig sabihin nyo hindi maganda ang epekto sa ilalim po ng lupa. Lalo na po yung mga fault line po na sinasabi po ng mga P-blocks. Dapat po ninyong paghandaan po yan. Kasi po pag dumating po ang punto na magkaroon po ng kalamidad, posibleng magaganap po talaga ang Dabiguan dito. Lalo na marami na po mga lugar na nakaranas po ng pagyanig ganyan kaibigan. Ang susunod po daw yan, pinakamalakas na lindol. Mag-comment po kayo guys ha. Baka meron kayong napanood dyan na mga nakakatulong sa bagyo, sa kalamidad pa na nakasangga sana. Ngayon ay pinagsamantalan ng mga tao na upaw. I-comment lang po ninyo doon guys kasi hinulaan ng kaibigan na meron po daw mga nakakatulong po ba sa atin na makaprevent po sa mga bagyo, makapugong-pugong, makasangga. Tapos ngayon pinagsamantalahan na po ng tao kaya nagkakaganito po. Kaya posibleng meron tayong maranasan na delikado na kalamidad karon kaibigan. Oo, sana po no. Kung sino man po yung nagpaabot sa atin ngayon, nagtanong kung anong mga sign po ng Dabiguan, yung mga lugar nyo na kung sakali man na makaranas kayo ng pagyanig lagi saan man part po ng mga lugar sa Pilipinas, posibleng magkakaroon tayo ng malaking problema dito sa kalamidad. Sana po ay hindi po tatamaan po yung mga tao na marami pong nakatira. Sana ipagdasal na lang po natin na sana hindi ito mangyari.